Hindi ka na naawa dun sa mga estudyante dyan, saka yung mga tao dito. Hindi mo ba sila iniisip? Putang ina mo, bakit ka nagbayad ng hindi complete? Wala akong pakialam. Sinasabi ko na sa'yo ngayon, lahat ng infra, bigay mo. Well, clearly naman, hindi to ghost project kasi may nakatayo. At ito, Magandang araw mga kababayan. At pag-uusapan po natin ang naging reaksyon ni Secretary Vince Dizon ng DPWH nung makita niya nga po yung poste pa lang 30 million na sa lugar at distrito ni Sandro Marcos. At tingnan nyo, di ba? Galit na galit siya sa kanyang naging reaksyon nung makita niya ang isang flood control project na palpak. Samantala, nung makita niya ang flood control project or tulay na pinagawa ni Sandro Marcos, abay, sinasabi niya, wala daw kasing budget at yun lang ang nakakayanan, 30 million, pusti pa lang. Yan po yung ating pag-uusapan at syempre mga kabayan po natin, isama na rin natin bakit po itong si Bong Revilla ang pinag-iinitan at pinakulong samantala yung iba na involved, may mga allegation, may mga bagman pa, abay bakit hindi pinapatawag at hanggang ngayon, wala pa rin kaso itong si Martin Romualdez. At ang naging reaksyon ni Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan po natin, sa ginawa sa kanya nitong si Martin Romualdez, Bongbong Marcos, at sa usapin ng pagiging addictus benedictus nitong si Bongbong. Yan po yung ating pag-uusapan at kung bago lang po kayo sa ating channel, huwag kalimutang i-like, mga kababayan po natin. Siyempre, unahin na po natin itong naging reaction po, mga kababayan po natin, nitong si Secretary Vince Dizon. Nung makita niya, pusti pa lang, 30 million na. Ito po, pakinggan natin at panoorin. Ibang klase talaga, no? Kapag amo niya ang sabit na sa usapin ng korupsyon, mga kababayan. Alright, let's go! Wala pong ghost project at po, Secretary. well, clearly naman, hindi to ghost project kasi may nakatayo. At ito, Hindi nga ghost project kasi may nakatayo. Pero corruption, malamang ang nangyari dyan. Hindi na nga nila ginawang ghost project, pero ginawa nilang source of corruption. Mantakin nyo ha. Grabe naman ang presyo ng mga poste na yan. 30 milyones. Ilang poste lang yan. Sige, Marimar. kaya rin naman hindi na tapos kasi nga, naubos yung pondo. Bitin yung pondo. Naubos ang pondo, bitin ang pondo. Eh, saan nga kasi napunta? Saan nga ni napunta ang pondo? Oo, si Vince talaga, napakabait, no? Kapag kaamo niya po yung pinag-uusapan. Anyway, dapat magpapasalamat ito kay Madarahog. Di ba? Kasi dahil kay Madarahog, eh, nabulabog siya. Hindi ko na alam kung bakit. Wala pa ako nun. Sir, So, Ugas kamay, boy. review, sir. Sir, itanong ko lang. So, bakit kailangan piece by piece po yung project, sir? yun nga din yung tanong ko eh. Bakit ganun? Ang problema nga, sinasabi sa akin ng mga matagal na sa DPWH, kamukha ni RD Richard, eh nagre-request daw sila sa region o sa district, pero pagdating daw ng final na budget, either minsan nawawala or nababawasan ng malaki. Oh, tanong natin kay Majority Leader Sandro Marcos. Dahil Sandro Marcos, di ba? Sila yung nag-allocate dyan. Sila yung nagbibigay ng pundo dyan. Eh, tanong din sa kanyang pinsan na si Martin Romualdez or pwede rin itanong mismo kay Bongbong Marcos na pumipirma ng budget, di ba? Vince Dizon. O ngayon, Vince, sino yung sisisihin natin dyan? Sino yung sisisihin natin dyan? Mukhang wala yung high blood at gigil na gigil sa mga engineers at mga congressman. Mukhang kalmado si Vince Dizon, mga kabayan. So, kailangan talaga Ano? ipaliwanag natin sa lahat, kasama na rin sa Kongreso, na siguro bago naman tayo mag-isip ng bagong project, i-priority muna natin yung mga hindi pa tapos. Tapusin muna natin, siguraduhin muna natin. Kamukha ito. Wala namang right of way problem ito. Buti sana kung may right of way problem. Kausapin mo si Sandro. Kasi proyekto yan ni Sandro Marcos. Kausapin mo si Sandro. Kasi kahit magpondo ka, hindi pa rin siya magagawa hanggat hindi mo makuha yung right of way. Eh yung dalawang binisita natin, itong Kabarwan saka yung Loing, wala namang right of way problem to eh. Diba? So, kailangan tingin ko yung pag-iisip natin lahat, kasama na rin yung mga partners natin sa Kongreso, sa Senado, tingin ko dapat pare-pareho tayo ng mindset, common sense lang naman to eh.
Yung mga inumpisahan na ongoing, tapusin na muna natin. So lahat na po ng ongoing yung project matatapos. Yun ang pipilitin natin. Yun ang pipilitin natin. So, sir, so contrary po sa statement, ina-admit po ng DPWH po talaga na Paano yan? Hindi na daw nila binadgetan ng mga flood control. Paano matatapos yan, Vince Dizon? So, hanggang salita niyan. Alangan makikiusap ka pa ngayon. Di ba, tapos na po yung budget, napirmahan na. lahat po ng mega projects po like Regis po talagang face by face po talaga. Contrary po dun sa Hindi lahat. statements. Hindi Sinabi niya, mga tulay, hindi yan pwedeng face by face. Dapat dire-diretso yan. Bakit yan? Putol-putol yung pagkagawa. lahat face by face. Kunyari, yung mga malalaki nating bridge, yung kunyari, yung bridge sa Kabagan, ay yung bridge sa hindi, sa Camaranyugan, sa Cagayan. Inaugurate ni Pangulo yun. Tama, siya nag-inaugurate. Kaninong project yun? Duterte administration. Ano pa? Yun, natapos yun, 2 taon lang. Diba? Tapos na. Yung bridge Sinong nagpundo nun? Sinong nagsimula nun? sa Bukana, sa Davao. Yan, sa Davao. Kaninong proyekto yun? Diba? Administrasyon ni Tatay Digong yun. At wala naman ginawa si Bongbong doon. Wala rin kayong ginawa doon. Dahil ang gumawa ng kontrata nun at talagang nagsikap na mabuo yung proyekto na yun ay Duterte administration. And then, kung nag-construct nun, Chinese company under the Chinese government dahil yun ay tulong nila at hindi utang. So, wala rin ginawa si Bongbong Marcos doon. taon din, 23 to 2025, tapos. Hindi ba? May mga ganon. Pero para sa akin, dapat lahat ganon. At yung mga tulay na ganito na hindi naman kalakihan, di ba? Dapat ganon. Lalo na nga yung mga ganito kasi hindi naman malaking pondong kailangan dito. Isipin mo, 50 million lang. Hindi pa mapondo ng buo. Di ba? Hindi, mali yun. So, kailangan talaga, So, hindi to ghost project. Hindi to ghost project kasi Hindi nga ghost project, substandard nga yan. Kasi may nasimulan Pag nasimulan malamang hindi yan ghost. Substandard. sinimulan to nung last year, 2025. Ang pondo 30 million lang. Ito lang ang kaya ng 30 million. So, Grabe ng kinaya ng 30 million, oh. Vince Dizon, 30 million, poste pa lang. Pasana all ka talaga. Ilang poste yan? 30 million, kung 6 na poste yan, ibig sabihin, isang poste, 5 milyon. What the F? ito lang yun. Ngayon, dadagdagan na natin ang pondo. In fact, Pondo ulit, para may nakawin, boy. wala nga daw pondo to ng 2026 Tama ba? Wala. Oo, wala. So, Sino sisihin mo kung hindi pinunduhan niya sa 2026? Di ba si Sandro Marcos yung congressman dyan? Isa rin siya sa majority leader. O bakit hindi niya pinunduhan yan? Baka nga naman yung pondo niyan is buo. tinagang may savings tayo ng 2025, gagamitin natin ngayon dito para matapos na. Para naman magamit naman ng mga taga-pidig. Di ba? Yung mga barangay natin dito. So, may time frame, sir, para matapos. This year, matapos to. Bakit po laging ganun? Bakit hindi agad-agad napapalakas? Alam mo, tanong ko din yan, hindi ko masasagot eh. Ganun ba? Akala ko ang dami mong alam. Alam mo, pagdating pala, ngayon natin nalalaman, mga kababayan po natin, na pagdating pala sa Ilocos, nagmukhang bobo at napakabait nitong si Vince Dizon. So, wala na yung pagbulyaw-bulyaw niya, wala na yung mga galit niya na estilo, yung sinasabon niya, yung mga engineers, yung mga contractor, kung sino man yung mga congressman na gumawa na dyan, nag-propose, ay binabatikos niya. Di ba? Pero pagdating dito sa Ilocos, dyan mo makikita, mga kababayan natin, kung gaano siya ka-behave, kabait, at kinukonsidera niya na lang kung ano ang natapos. Pero sabi nga ni Madarahog, puntahan mo Vince Dizon at tingnan natin kung ano magiging reaction mo. O ito na, Boss Madarahog, pumunta na sa iyong mga ibinilag na mga lugar itong si Vince Dizon. Pakinggan natin mamaya kung ano naman ang kanyang naging reaksyon sa iyong pagbablog at pagkahamon sa kanya. So, pakinggan natin mamaya dyan. Tanungin nyo na nga siguro yung mga bago ako. Hindi ko din maintindihan kayo kasi para sa akin common sense, di ba? Kung meron kang sinimulan, yun ang unahin mo, tapusin mo muna yun. Bakit kailangan maging doon sila ng bagong project? In fact, hindi pa naman yun. Again, hindi ko masasagot. Kaya ngayon, sinabihan ko sila, bawal kayo mag-propose ng bago hanggat hindi napopondohan yung mga hindi pa tapos.
Hindi O kailan pa yon? Eh, walang budget nga, 2026. ako tatanggap ng kahit anong project na bago kung hindi napopondohan muna yung uncompleted Sa buong bansa, kuya. sa buong bansa. Yun na yung sinasabi ko. Kasi nakakainis, hindi ba? Lahat naman tayo taxpayer, di ba? Lahat naman tayo nakikita natin to, Luzon, Visayas, Mindanao, puro ganito eh. No? Pero ano to, ulitin ko, Pero diyan ka talaga, mabait talaga, Vince Dizon. Diyan talaga sa Ilocos. Sobrang behave ka talaga dyan, boss. hindi to ghost project, no? Kailangan ngang dagdagan yung pondo. Yun ang gagawin natin para matapos. Sorry, na-mention niyo po na kailangan dagdagan yung pondo, papabilisin. So, how do you expect the DPWH na papabilisin po yung pagdagdag ng pondo dito, sir? Ngayon, yan, nag-instruct na ako na isama na yung 20 million dito. Ay, hindi. Magkano dito? Ang kailangan? 50 million for this sa Kabarwan, 20 Grabe, no? Tulay, mga kababayan po natin. From 30 million na posting pinagawa, maliit lang po na tulayan. No? Ginawa pang face by face. So ngayon, dagdagan ng 50 million. So, magiging 80 million yan. Paldo na naman ang mga kontraktor at kasabwat ng mga magnanak. million sa Loing 15. and 15 million sa Estancia. So ano yun? 50, 20, 85 million na yun. Ang laking, ang liit na, ang budget ng DPWH, billion yan. Daang-daang billion yan. Di ba? Kaya nga, dyan ka eh, daang-daang billion. Eh. Ibang-tiwa yan. Para lang maging ano naman, magamit naman ng mga kababayan natin dito sa PIDIG, di ba? Wow. Sir, any rason kasi bakit pinayaan pa natin lumabas sa social media bago action itong project? Hindi ko hinayaan. Talagang pupunta naman ako dito. Eh. Kaya lang, ano eh, tawag dito, mabuti nga yung social media eh. Maganda nga ako. Yung yung naglalabas ng social media, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat. Plastic. Nagpapasalamat ako kasi dapat naman Plastic! talaga mainis tayong lahat eh. Pag may ganito eh. Di ba? All over the country to. Di ba? So, para sa akin, gawin natin, ang utos ni Presidente, ayusin natin. Di ba? Yung social media, tama yun, ilabas nyo. Di ba? Ilabas nyo kung, in fact, mananawagan pa ako. Kung meron pa kayong makitang unfinished report nyo, di ba, pipilitin natin po, sumbong nyo tong mga dito. Kung meron silang hindi tinatapos, sumbong nyo, sasabihin nyo. Kung merong unfinished, tapusin natin. Sir, isipin mo na kakasuhan mo yung vlogger na nag-dispose dito. Kakasuhan mo raw yung vlogger. Bakit ka naman kakaso? Bakit ako kakaso sa brother? So kaya tawang-tawa po itong si Madarahog, mga kabayan po natin. Kasi actually, yung sinasabing kasuhan daw po siya ni Vince Dizon, igawa-gawa yon ng mga tanga-lista, yung mga supporter ng BBM, para takutin po itong si Madarahog. Pero ito nga yung nangyari, no? Galing mismo kay Vince Dizon, bakit niya kakasuhan si Madarahog? So hindi niya lang mabanggit ang pangalan, pero nagpapasalamat pa nga siya dahil na-expose daw ang mga maanumalyang ganitong klaseng proyekto, yung mga unfinished project, at sinasabing napunduhan na, nakuha na yung pera, nakolekta na, at bakit hindi pa tapos. So ang panawagan niya ngayon, isumbong kay Bongbong, hindi ba kay Bongbong, isumbong kay Vince Dizon ang mga unfinished project. Yan po yung sinasabi niya, mga kababayan. So ano kaya magiging reaction dito ng mga vlogger ng mga bangag sapagkat kinampihan ni Vince Dizon itong si Madarahog? So abangan natin yung kanilang pagpapalag. Anyway, mga kababayan po natin, bago po tayo dadako dito sa Bardagulan ni Attorney Rowena Guanzon with Karen Davila, paki-like naman ang video po kung kayo ay umabot dito, at kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, paki-subscribe naman po, mga kababayan po natin. Dito na tayo, mga kababayan po natin, sa usaping Bardagulan with Rowena Guanzon, at syempre sa exclusive interview niya kay Karen Davila. Okay, so panoorin natin. Actually, mahaba-haba ito, pero kumuha lang po tayo ng mga 7 minutes or 8 minutes doon sa highlight, lalong-lalo na sa akusasyon kung impeachable din ba ang pagiging di umano'y bangaglista ni Bongbong Marcos. Okay, tingnan natin to. Impeachment complaint, and the congressmen have said there is no proof that the president is an addict in any way. They said that it's insufficient in substance. It's sufficient in form, but not sufficient in substance, and therefore they will not send it to the plenary. But that's wrong, because they should send it to the plenary. That's in the rules. Let the plenary decide.
if it's insufficient in substance. But of course, BBM is majority there. Sandro is the majority leader. Wala naman talaga siyang hiya. Tama. Bakit siya nagma-majority leader pa? Dapat kung magaling siya talaga, dapat nag-resign siya as majority leader para maniwala tayo. Yan lang naman payo ko sa kanya eh. Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How Ako, they si handled? Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan eh. Grabe yan si Luistro. Nako po, mga kabayan po natin. Sandro Marcos, Congressman Luistro, na mga obvious na mga bias at wala namang ginagawang matino sa kanilang mga hawak na committee. Ayan, Sandro Marcos, bilang majority leader, pinaparesign ni Atty. Rowena Guanzon. Siyempre, malakas yung impluensya niya. Di po ba? And then, yung palpak niya naman mga proyekto doon sa Ilocos, mantakin nyo ha, 30 million, poste pa lang yan. Sana all, mga kababayan natin, no? Pera ng taong bayan yan, na kapag hindi makabayad sa kanilang renta, sa kanilang negosyo, hindi makabayad sa kanilang buwis, ginigipit ng gobyerno. Pero sa kanila, poste pa lang, 30 million. And ditong si Luistro, nako Luistro, dali ka dito. Dahil ang sekreto mo, i-booking na booking talaga dito, kay Atty. Rowena Guanzon. Itong mga nag-iipal, mga kababayan po natin, at masyadong sip-sip, ay Martin Romualdez and Bongbong Marcos, at gigil na mapa-impeach itong si Vice President Sara. Actually, lahat sila may mga tinatagong kontrobersya. Papakinggan nyo ito kay Luistro, kay Dilima, di ba? Risa Hontiveros. O si Risa Hontiveros, binanatan niya rin dito. Pero siguro sa next video na natin yun, ipapalabas. Ito muna tayo. Sabi yan, pro Martin, pro BBM, may AX, TAX dahil sa speaker. Nako. May ganito, bilyon dahil sa speaker. Nako, kilala nyo yan. Lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of rape. Tama. Yan. He was accused of rape. Dapat nag-surrender siya. Tingnan mo si Revilla. Di ba nag-surrender siya? Eto, rape ha? Non-bailable. Sabi niya, sa akin yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? No. Abogada ka? Dati ka pa daw piskal? Accused of rape ang asawa mo, hindi mo pinasurrender? Nako, Luistro. Sumagot ka. Kay Atty. Rowena Guanzon. May dapat sa'yo ma-disbar kung Congresswoman Luistro. Lumalabas lagi yung Ano yan? fabricated cases of rape ng asawa ko. With the branding that tinago ko ang asawa ko, Yes. I evaded the law. That's what's going around. That here you are holding people to account, and yet you told your husband to hide and not face these charges when they were filed against him. Talaga bang tinago niyo yung asawa niyo? Yes. Grabe, no? Mantakin nyo, mga kababayan po natin. May warrant of arrest yung asawa niya. Tinago. Talagang inamin in public. Ang klase to. Tinago ko po ang asawa ko. It is because I needed to step back. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel. Grabe, no? Tinawanan lang ni Atty. Rowena Guanzon. Destroying her Congresswoman reputation. Luistro! Make my day. Balikan natin Yun. Tapang nung make my day talaga. ngayon ang impeachment complaint. Dami lang naman yun. That's a dummy complaint. Yung sabi nga ni Congressman Erice, that lawyer is the lawyer of Lisa Marcos against Glenn Chong. Paano kami maniniwala dyan? They just did that para mabar yung any other complaint. Ang file pa rin ng Makabayan. Yan man ang gusto ko sa Makabayan, consistent. BBM resign, Sara resign. Itong si Risa Hontiveros ng Akbayan eh. Dati, never again. Ngayon, why not? Maririnig mo ba siya? Nagsasabi ng BBM. Nako, ang dami niyang binanatan dito, no? Martin Romualdez, Bongbong Marcos, si Luistro, ayan, si Risa Hontiveros, kain tae. Resign, no? Kabayan is consistent. Diyan ang mga kasama ko noon sa UP. Kabatch ko yan si Lisa Wasa. Consistent yan. Di ba? Akbayan, gusto nila, Sara i-impeach, saka na lang daw labanan si BBM. What kind of thinking is that? Anong klaseng strategy yan? I think ang gusto talaga nila mayari is BBM gang will support her either as vice president, di ba? Pero dreaming na yan na tatakbo sa president dahil hindi tatakbo ang BBM gang. Mas gwapo naman si John Vic Remulla kaysa kay Lamas. Ate Celia Amas, nako po mga kabayan natin. Ito si Atty. Rowena Guanzon, nakikita niya talaga from the start, no,
na itong si Risa Ontiveros, hindi talaga to susuportahan ni Bongbong Marcos. So hindi talaga nila type na nakukunin. Kasi unang-una, napakakulilat po sa mga survey. Mantakin nyo yung mga dilawan, yung mga pink lawan ngayon. Tingnan nyo po, sino po ang sinusulong nila na tumakbong presidente pagdating ng 2028 o lalaban kay Vice President Sara? Nakita po ba nila na si Risa Ontiveros ay may rason o may laban kay Vice President Sara? Wala po. Kahit si Leila de Lima, Bam Aquino, yung mga kilalang oligarko, artista, sino ang ini-endorse nila? Hindi po si Risa Ontiveros, kundi si Leni Robredo ang kanilang gustong itapat. At ngayon, tumutunog yung pangalan, mukhang matunog na naman yung pangalan ni Maruhas na posibleng kunin ni Bongbong Marcos. So, depende naman yan. Ulit tayo. Tatakbo yun. Sabi Mo, ma'am, bardagulan. Bakit? Oh. Bakit kayo Bardagulan. magagalit sa akin? I'm a private citizen. Sue me. What Yeah. can the president do in the last 2 years of his administration that would really make a difference? Kasi naging whistleblower siya naglabas nung yung mga flood control. Hindi totoo yan, ma'am. Because I think, eto na Hindi, totoo yan. Grabe. naman, prediction ko to, kaya makinig kayo lagi sa akin. Tunay akong analyst. Sa first 3 years nila, ang plano nila is kaukaw ng kaukaw. Kaukaw ng kaukaw. Ang galing ng term yan, no? Kaukaw ng kaukaw. Yung pala, magnakaw ng magnakaw. Kaukaw ng kaukaw. Todo. And they use the budget. That's Tama. why yung yan mortal sin nila to our democracy is that they used Congress to loot our taxes. Mortal sin yan. At ngayon, hindi nakukulong. Walang nakukulong. Si Revilla nakulong. Ano ba yan? Tama ka, di ba? Si Revilla ang nakulong. No? Sila, ligtas na ligtas. Sabi nga natin, napakarami po yung mga malalaking contractor dyan. Mas malaking involved. Mas malaki ang corruption. No? Ang involvement nila sa corruption. Pero si Revilla po ang nakulong. Yun ang napakasakit. Pumayag po siya eh. Dapat nagsasalita siya ngayon. Dapat lumalaban siya ngayon. Kung hindi man siya, yung asawa at anak niya, dapat yung nagsasalita. Diba? Hindi dapat sisisihin ng asawa ni Revilla ang social media kung bakit siya nakulong. Kasi hindi naman yung social media yung gumawa dyan. Gumawa dyan ay ang tropa ni Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Palit ulo? Ay, hindi. Tama. 2 years to go. Dapat ipakulong ni BBM si Romualdez para tumahimik ako at tumahimik yung mga tao who are supporting me. Bakit si Saldico ang binabanatan nyo? Sinasabi na ni Saldico na ang mastermind si Martin Romualdez na nag-atid siya ng pera doon at kay Bongbong. Pinalayas nila kasi, ayaw nilang magtestigo. Ngayon, gusto na Yeah. magtestigo, ayaw naman nilang pabalikin. Kunyari lang yun. Bakit si Senate Torpeng Lacson sa Blue Ribbon in-invite si na mag-testify by Zoom, si Saldico? Nung lumabas na sa ibang network yung part 1, part 2, part 3 ni Saldico, ayaw nang ipatestify doon by Zoom. Ano ba talaga, Senator, ang rules dyan sa Blue Ribbon Committee? Dapat what is good for the goose is good for the gander. Di ba? Ganun lagi yung mga Inglesero. Bakit naman ganun? Dapat pinatestify nyo na. Kasi kung Ayan, Ping Lacson, makinig ka rin kay Atty. Rowena Guanzon. No, kayo ni Tuta Soto. Nung naglabas ng video, itong si Saldico. Alam mo ito yung pangalan po siya. Naglabas ng video itong si Saldico, ayaw nyo na agad tanggapin as witness. So, ginamit nyo si Bernardo. pinatestify nyo yun, di part of the records na yun ng Senado, ang sasabihin niya na naghatid siya ng pera sa kay Romualdez at sa bahay ni Bongbong. Bongbong at sa Malacanang. Ang sinasabi mo whistleblower si Bongbong, that's not true. He admitted there was a U.S. State Department report saying that the corruption in the DPWH is massive. Grabe, no? Yung mga nagsasabi yung mga bayaran na mga supporter ni Bongbong Marcos, nagsasabi po, mga kababayan po natin, na si Bongbong Marcos ang nagsimula ng investigasyon sa corruption. Hindi po. Tatay Digong, BP Sara, kaalyado, hakbang ng maisog, yan po yung mga naunang nagbabatikos sa mga maanumalyang flood control project.
sa mga blankong bicameral report at sa mga proyektong ng nakaraang administrasyon na hindi po nila ipinagpapatuloy. Yung pagbinta ng ginto, yung pagkuha ng pera mula sa PhilHealth, at marami pang iba. No? Yung PDIC, Land Bank, na ginamit sa Maharlika Investment Fund, lahat po yun. May mga korupsyon na nangyayari. Ang sabi po ng mga supporter pa ni Bongbong at ni Claire Castro, kung may ebidensya kayo, ilabas nyo. Nung nilabas ni Congressman Libeste ang listahan ng Cabral Files, nandun yung mga pangalan ng mga kongresista na involved sa mga malalaking insertion. Nandyan pa si Risa Ontiveros at malalaking pangalan ng mga senador at kongresista. Anong sinabi nila? Hindi daw po credible ang listahan ng Cabral Files kasi nga ginorgor na si Cabral. Diba? So talagang pinaplano nila na malinis po yung mga nangyayari sa ating bansa. Yung ginagawa nilang pagnanakaw. Kaya nga gigil na gigil sila kay Vice President Sara. Actually, yung isang rason talaga dyan, kaya gusto nilang matanggal si Vice President Sara sa lahat, no? Gusto nilang matanggal as Vice President. Gusto nilang hindi na rin makatakbo pagdating ng 2028. Dahil ang kinakatakutan nila, pag upo ni BP Sara, lahat yan ay hahalongkatin. So, ang gusto nga ni Bongbong Marcos talaga dyan, na maiupo ay kaalyado nila. Pero siyempre, pag kaalyado nila, kapag takpan ang ginawa nilang korupsyon, at pwede na naman nila ipagpapatuloy ang pagigipit sa mga nagsasalita against corruption. Nakita nyo, mantakin nyo kung ilang pangalawang beses na pala, no, na ginawa nilang pag-suspend kay Congressman Kiko Barsaga, Congressman Leviste, o marami pang iba. That's why he did that. At saka, yun na nga, ang analysis ko, na 3 years, come, and then on the 4th year, look like a hero. Oh. Hero. So, narinig ko rin actually yung plano na ganyan eh. Na in 3 years, magnanakaw sila, and after yung natira nilang termino, igagawa sila ng kabutihan, at kunwari ilalaglag nila yung mga kalyado nilang involved sa corruption para sila ilalabas na hero. Pero mali ang nangyari dahil hindi na tinatanggap ng taong bayan ang mga drama nila. Yun doon sila nagkamali. Hindi nila na-anticipate na napakatalino na ngayon ang social media. Which is ang ginawa ni Bongbong Marcos actually ay isang malaking panliling lang sa ating mga Pilipino. Mantakin mo, papalabasin mo, ikaw yung nag-iimbestiga. Papalabasin mo na ikaw ang nagsimula nito. Ikaw yung nagbulgar. Pero huli na ang lahat. Dahil bago ka pa magsalita, galit na ang tao. Nasaan ba talaga ang flood control? Simula po na binaha yung kamay nila. No? Binaha yung Bicol, binaha yung Cebu, binaha ngayon ang Iligan. Ilang daang tao na po yung mga namatay na wala ng hanap buhay dahil po sa kawalan ng flood control project. Siyempre, kababayaan ng gobyerno natin. Ba siya? Naniniwala ba kayo na posibleng makasuhan at makulong si Martin Romualdez? Pwede. Pwede. Kasi bakit nila pinakasuhan si Revilla at pakulong nila? Mm. Oh, bakit hindi? Di ba? ICI also. Yun lang ang problema kasi sabi nila i-livestream nila, hindi nila livestream. Kawawa yung ICI. Sinabi ko na when I was in Europe, mag-resign na kayo, mga inutil kayo. Naiwan na lang ngayon si former Justice Andy Reyes. I mean, hindi naman siya makaresign, di ba? Di ba? Technically, that is already inutil. Anong nakikita niyong kalalabasan ng buong flood control hearings? Ang hearings na yun ng ICI, it was done to pacify us. That's why I said in the first place, ano yung ICI na yan? Si Bongbong din naman nag-appoint dyan. Siya naman namili ng mga tao. O sino una nag-resign? Di ba? Yung accountant? Yung accountant nag-resign eh. Di ba? Ngayon, si Justice Reyes na lang naiwan. Because, how can I believe na yan? Kung si Justice Davide kaya nilagay mo doon, baka maniwala pa ako. Di ba? I'm nothing against Justice Reyes. Pero, alam ko naman na former ES Bersamin also partly chose the members there, di ba? At tapos nadawit siya, si ES Bersamin, Chief Justice, nag-resign siya. Kasi gagawin siya sangkalan, di ba? Chopping board. Yeah, it's falling di ba? The boat is sinking. But di ba? what are you seeing? May maganda bang kalalabasan lahat ito? Some Well, so people far. see reforms, something positive. Sabi nga, ko nga, at ni
ni Dr. Winnie Munsod, na how can Bongbong reform when all these people around him are incapable of reform because he, as a leader, really doesn't want reform? Di ba? So, paano mapapanagot yung mga korap? Ayaw niya nga. Paano magkakaroon ng reform? Siya nga ayaw niya. So, at ano pa ang kapasidad ni Bongbong Marcos na gumawa ng reform? Nakita naman natin ngayon, di ba? Depleted na po ang kanyang health. Bagsak ang kanyang kalusugan. Sabi nga mismo ni Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, no, the boat is sinking na. So, palubog na ang barko ni Bongbong Marcos. Kaya wala na talagang chance. At ang narinig ko pa dyan sa interview ni Atty. Rowena Guanzon, ano pa ang magandang magagawa ni Bongbong Marcos? Sagot niya, hindi mag-resign. Mag-resign daw po si Bongbong Marcos kung gusto niyang may gawing tama para sa ating bansa. O ayun, mga kababayan po natin, kung kayo po ay pabor sa mga naging opinion ni Atty. Rowena Guanzon, at doon din, pwede rin tayo magbigay ng komento doon sa una nating video patungkol doon sa ginawa ni Vince Dizon. Ako po, nagmukhang napakabait ni Vince Dizon, mga kababayan po natin. No? Nagmukhang anghel itong si Vince Dizon, mga kababayan po natin. Diyan sa kanyang pagpunta sa Ilocos, no? Napakabait. At hindi siya makapagsigaw-sigaw, hindi niya pwedeng bulyawan ang mga DPWH diyan sa Ilocos o sino man yung kontraktor. Alam niya kasi, kay Sandro yan. Kay boss yan, bawal yan. At napahiya nga po itong mga listang mga vloggers dahil kinampihan ni Vince Dizon itong si Madarahog sa usapin po ng kanyang pagbablog dyan sa Ilocos. Sa sinabi pa ni Vince Dizon na dapat mas marami pa mga ganong content para naman maipakita kung ano pang mga proyekto ang hindi natatapos sa buong Pilipinas. So, congrats Madarahog. Mabuhay ka at mukhang nakinig sa'yo si Vince Dizon. At ayan, pumunta na si Vince Dizon sa Ilocos. Maraming salamat at yan lang po yung ating update. At kung hindi pa kayo nakalike sa ating video, palike naman. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman. Maraming salamat at mabuhay po kayo lahat. Mabuhay man sa Pilipinas.